tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Palakpak muli para sa nag-iisang hari. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. For He alone deserves all the glory, all the praises, and all the honor. Amen. Hallelujah. Maganda yung sinabi kanina ng worship leader po natin. We need to have a list. Meron tayong mga bucket list ng mga prayer requests natin, tama? But we also need to have bucket list of God's answers, God's blessing, no? Yung meron tayong yung sinabi niya kanina sa table na listahan ng mga sinagot ng Panginoon. Amen. Yung ginawa ng Diyos sa atin sa araw-araw. And hindi lang mga answered prayers, but also yung mga hindi naman natin hiningi pero binigay ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, ngayon po I would like to share to you the importance of prayer. Ang panalangin po ay mahalaga sa atin bilang mga Kristiyano. Pag Kristiyano ka, nakikipag-usap ka kay Lord. Tama? Ang prayer na hindi lang minimemorize, but it comes from the heart. And prayer na hindi lang nagre-request for our own, but also for other people. Amen. No? So, ang prayer po ay privilege natin na makipag-usap tayo sa Diyos. Privilege, an open heaven, para tayo ay magkaroon ng access sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kapangyarihan ng langit. Amen? Para matap yung anuman yung meron sa langit, mangyayari din dito sa lupa. As Jesus said, 'di ba? Sabi niya, let your will be done here on earth as it is in heaven. Amen. So ang ating topic or ang title is why pray. Sabi niyo, why pray? Amen. Bakit tayo kailangang manalangin? Actually, prayer is God's wish. Oh, may wish pala si Lord. Tayo may mga wishes din, 'di ba? Pero ang wish pala ni Lord, mamaya doon sa scripture na babasahin natin, ang wish ni Lord is, if only my people will humble and pray. God's wish is if my people pray. Only if my people pray, I'm gonna hear from heaven and heal their land. Amen? So, meron lang akong nabasa, gusto ko rin i-share, no? Nabasa about sa prayer din. Bago ako mag-proceed dun sa ating main topic. Pero ito naman, related din sa prayer. Sabi dyan, if the request is wrong, God says no. Andiyan ba yun? If the timing is wrong, God says slow. Yan. So, pag mali yung request mo, sabihin ni Lord, hindi. Na? Kasi it might hurt you, may best pa para sa'yo. Kaya sinabi ni Lord, no. Pero if the timing is wrong, kalooban naman, pero hindi pa panahon. Kaya sabi niya ni Lord, slow down, slow. No? Intay ka lang. Huwag magmamadali. If the timing is not right. And if you are wrong, yun. Pag hindi tama yung puso natin, God says, grow. We need to be developed. Yung character muna natin, ma-prepare muna para dun sa hinihingi natin until we are ready for what we ask. But if the request is right, wala ba dyan? Okay. If the request is right, if the timing is right, and you are right, God says, go. Yan. Sulat nyo, ha? Okay. So, may panalangin na sinasagot talaga ng Diyos at meron din namang hindi. Kasi, hindi dahil sa ayaw niya ibigay sa'yo yan. Kasi meron siyang best for you. So, we need to trust Him. Amen? Alam niyo po, kilala niyo po si Alexander the Great.
Si Alexander the Great po, meron po siya among doon sa kanyang court, no, meron po isang philosopher na nag-stand out. Very smart siya. Pero smart yung taong to, hindi sinabi ang pangalan. Among the philosopher ni Alexander the Great. Smart siya, kaya lang with little money, konti yung pera niya. So ang ginawa niya, no, humingi siya nag-ask siya ng assistance kay Alexander the Great, no, ng financial help na kailangan niya para meron siyang ma-execute na project. Humingi siya ng help mula kay Alexander the Great na manggagaling dun sa treasury ni Alexander the Great. Pero ang hiningi niya ay amounting to $50,000. Sabi niyo, dollars. So $50,000. Kaya lang, nung ni-request niya na to, yung mga for approval. Sandali lang. Pastor Beloy, ba't nandito ka? Dapat nasa Bagong Silang ngayon. Alas 10 na. I-ano mo si ngayon, si Pastor Beloy. Itaboy niyo to, hindi dapat wala ka dito. Nandun ka sa Bagong Silang, dapat nagpe-preach ka. Okay na ba? Okay. Okay, kasi magbubukas ka ng messenger para sa leader mo pag nagte-text sa'yo. Anyway, kasi meron po tayong, ang MLALAC po ay may gift, may relief, no, na mamimigay po ilan sa mga young people natin nandun po, no, at kailangan mangaral ng salita ng Diyos nagre-request ng pastor. Magaling na pastor. Sabi ko, magaling ba? O sige, si Pastor Beloy. Anointed. Kaya lang, hindi pala nakarating. Anyway, so balik tayo dun sa sa philosopher. Humingi siya, amounting to $50,000. Kaya lang, nirefuse siya kasi sobrang laki. No? Bine-verify nila kung saan gagamitin. And, ang ginawa ni philosopher, syempre smart. Smart siya. Dumirekta siya kay Alexander the Great. No? Dumirekta siya. And sabi niya, kailangan ko po to, ganito, $50,000. Magkano yan, no? Siguro ng time na yun, malaki na yun, tama? No? Alam niyo ang ginawa ni Alexander the Great? Sinabi niya, inutos niya. Sabi niya, ibigay niyo na at once. Ibigay niyo na agad yung kailangan niya ng $50,000. Sabi niya, alam niyo ba, itong taong to, binigyan, dahil sa paghingi niya ng ganong kalaking amount, ay nagpipay honor siya sa akin. Ibig sabihin, malaki ang tiwala niya sa akin dahil sa kanyang hiningi. By the largeness and bigness of his request, naiintindihan niya kung gaano kalaki ang meron ako at kung gaano ako ka-generous. Do you understand? Amen. Kaya yung hinihingi natin kay Lord, no, depende yun sa pagkakilala natin sa Diyos. And God delighted in our prayers. Masaya siya pag humihingi sa atin. Kaya nga sabi niya, ask and you shall receive. Ini-encourage na tayo, ini-invite na tayo na humingi sa Kanya because God is delighted in our prayers because it reveals our dependence on Him. Ibig sabihin, sa Diyos tayo nagtitiwala. Minsan kasi bago tayo humingi sa Diyos, humihingi muna tayo sa tao. Tama, mali. Bombay muna ang naalala natin. Sino ang dyan, diba? Sa Bombay ka muna hihingi. But prayer reveals our dependence on Him. O minsan, pag may pangangailangan, magre-reklamo muna bago humingi kay Lord. No, madami munang sasabihin. Prayer reveals our dependence on Him. It reveals of His resources, and it open heavens offers to manifest on earthly affairs.
So ang prayer talaga, no, it is a transaction between you and God. So it is time to pray. Sabihin mo sa katabi mo, it is time to pray. Sige, sa kabilang, sabihin mo sa kabilang, kaliwat kanan, it is time to pray. Jesus Christ, our great commander, no, is mobilizing His body to pray. Minomobilize niya many times, no? Ini-encourage niya na mag-pray tayo. He is mobilizing the church to pray because He wants to do something here on earth. Hindi makakilos ang Diyos sa buhay ng tao dito sa earth kasi hindi na nanalangin o kakaunti ang nananalangin. Gusto niyang kumilos, gumawa sa pamilya mo, pero walang panalangin na ino-offer. Hello? Basahin po natin sa 2 Chronicles 7:14. Sabi diyan, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Amen. Let us pray. Pwede pa tayong tumayo lahat. At tayo po ay manalangin. Itaas po natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon. At tayo po ay magpasalamat. Panginoon, maraming salamat po for the privilege of asking. Thank you, Lord, for the privilege of approaching the throne of grace. Thank you, Lord, for the privilege, Lord, of talking to you. Lord, continue to bless us, our hearts, Lord, that we may understand who we are and what we have, Lord. We have a Father in heaven who is always concerned, Lord God, on earthly matters, on earthly affairs, even our personal matters, personal affairs. Lord, continue to change our perspective of how we see you, Lord. Hindi ka malupit na Diyos, kundi ikaw ay Diyos na mabait. Ikaw ang Diyos na aming Ama na maaari naming kausapin and we can ask anything in your name, in your name, Father, through our Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon. We humble ourselves before you. At kung ano man po, Panginoon, ang mga mali sa puso po namin, Panginoon, ito po ipatuloy mong ituwid. Patawarin mo po kami at linisin ng iyong banal na dugo. At hayaan mo, O Diyos, na patuloy kaming mag-align, Lord, sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Continue to bless the body of Christ, Lord. Hallelujah. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 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 Sige po, kayo po ay makakaupo na. Kaya si Lord po nagsalita dito, sabi niya, if only my people, mga tinawag ko, sino mga tinawag dito? Sino mga niligtas? Ay magpapakumbaba. Tayo po pala, pag nananalangin, it only shows that we humble ourselves. We humble ourselves, pray, seek His face, and turn from our wicked ways. Ang gusto lang ng Panginoon, tanggap kung tayo nagkamali, kung tayo nagkasala. Sabi ng lumapit lang kayo, magsisi kayo. At kayo pakikinggan ko. I'm gonna forgive your sins. Tatanggalin ko mga hadlang. Amen? Kaya tayo, kung meron man tayong mga pagkakamali, lumapit pa rin tayo sa Diyos at magsisi. Tayo patatawarin ng Panginoon. Amen? Ang sabi niya, and ask, pray, humble, seek my face. I'm gonna heal you. I'm gonna heal your land. I'm gonna heal your family. Amen? And sabi din po sa Ezekiel 22:30, naghahanap po si Lord ng tatayo doon sa gap. Who will gonna stand between the gap? Sabi dyan, I look for someone among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it. But I found no one. Amen. Naghahanap si Lord ng mananalangin. Naghahanap si Lord ng mag-intercede.
Hello, in behalf of those who are away from God, yung mga nagkakasala, maaring meron sa atin sa pamilya natin, no? Na naliligaw. Sometimes our first response is to nag, 'di ba? O to complain, o ma-distress tayo instead of praying first. Amen. Nalala niyo po yung shinare ko last time, what to do, when you do not know what to do, and anong gagawin mo pag may mga battles in life, 'di ba? Gather together, pray first. Say pray first. The best response to any problems that we have is pray first. Dahil si Lord talaga naghahanap siya ng mga taong tatayo, mananalangin in behalf of someone, in behalf of His family, and in behalf of His nation. Dahil may gustong gawin si Lord. Meron siyang, nasa Kanya ang solusyon. He wants to bless your family. He wants to save your family. He wants to save this nation. So, ang title natin, Why Pray? Bakit tayo mananalangin? Unang-una, it is heaven's desire. It is heaven's desire. It is God's desire. Gusto ni Lord na manalangin tayo. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ni Lord mananalangin tayo. He wanted us to pray because He desired to send the best of heaven in our lives. Minsan kasi meron tayo in our mind na, eto Lord, gusto ko. Etong gagawin ko, didiskartehan ko to. Tama, no? Instead of trusting the Lord, asking God. Kaya minsan yung mga diskarte natin, minsan din hadlang yan para ma-receive natin yung best of heaven. Sinong gusto ng best of heaven? No, the best of heaven in our lives, in our situation, in our nation. Tama? Gusto natin halimbawa ng freedom. Gusto natin ng freedom o gusto natin mapagpala ang bansa. Magrarally sa EDSA. Diba? Hello? O magre-rebelde. Mag-aaklas. We have our own ways. But when we pray, we seek the ways of God. Amen. God's desire is to heal and not destroy. Gusto ng Diyos, i-heal niya tayo, not only physically, but emotionally, mentally. He wants to heal your family, the relationship that you have. The Lord wants to heal our nation. And not destroy. Naalala niyo nung i-destroy ang Sodom at Gomorrah? Hindi dahil sa hindi niya mahal ang mga taga-Sodom. Gusto niya matigil na ang kasalanan. Dahil ang Sodom, grabe na antindi. No? Pati mga anghel, gusto nilang asawahin. Ganong katindi ang mga taga-Sodom. No? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Nagtatalik. Ganon ka kapabagsak ang morality ng mga Sodom. Kaya sabi ni Lord, ititigil na to, gugunawin na, tutupukin na sa pamagitan ng asupre. Pero ang sabi ni Abraham, Lord, paano kung may 40? Sabi niya, Lord, paano kung may 50? O sige, 50 Christians. Sabi, 50 Christians sa matuwid, sumusunod. No? Yung nagsisik sa'yo, sige, hindi ko natutupukin. Ibig sabihin, gusto ni Lord na i-preserve pa din yung nation at i-heal. No? Sabi niya, Lord, paano kung 45 lang? O sige, hindi pa rin. Paano, Lord, kung 30 lang? So, ibig sabihin, that moment, nag-intercede si Abraham in behalf of Sodom para hindi i-destroy. Dahil alam ni Abraham na possible naman na hindi yan i-destroy dahil ang Diyos natin ay hindi malupit. Tapos sabi niya, Lord, paano kung 20 na lang? Sabi ni Lord, sige, ipipreserve ko pa rin ang Sodom. Paano, Lord, last na, sabi niya. Kung 10 na lang ang matuwid. Sabi niya, sige, ipipreserve ko pa din. Kaya lang, walang nakita si Lord na nananalangin dun sa Sodom at Gomorrah, walang lumalapit sa Diyos, no? Dun sa Sodom at Gomorrah. Kaya, it was destroyed by God.
But God's desire is to heal and not destroy. Amen. Kaya ang pag-asa ng bayan, ng bansa natin, hindi mga politika. Hindi mga politiko, Kristiyano. Mga anak ng Diyos. Hello? Kaya si Lord sa Bible, sa Old Testament, sinong dinidil niya? Hindi mga unbeliever ang mga dinidil ni Lord. Hindi mga unbeliever ang pinagagalitan ni Lord. Tama? Hindi mga unbeliever ang tinutuwid ni Lord. Unang-una, ang kinokorek niya, ang dinidil niya, mga believers. Mga Kristiyano, His people. Ay kahit nga sa tithes and offering nakasalalay pala sa atin ang bansa natin Sabi niya, you rob me. How do we rob you? You rob the tithes and offering. You don't give your tithes and offering. That's why your nation is cursed. Kaya pala ang bansa ay sinumpa dahil sa mga tao ng Diyos na hindi nagta-tithes and offering. It's not about the money, but it is the faithfulness of His people in obeying His command. Kaya hindi nagta-tithes kaya nagdi-disobey kasi unfaithful kay Lord. Iba ang pagtingin kay Lord. Kaya ang dinidilagi ng Panginoon, His people. Hello? Kaya sabi niya, ang hinahanap niya na mananalangin, mga anak niya. His people. Amen? Sabihin mo, ikaw yun. God is looking to move. God is looking to heal, to restore through His people on the earth. If only we will humble ourselves and pray. Amen. Throughout the scripture, God refers to His people as a generation of royal priests according to 1 Peter 2:9. Ang tingin po sa atin ng Diyos, we are royal priests. We belong to the kingdom of God. Kapag sinabi mong royalty, yan po ay belong sa kaharian. Amen. Kaya nga tayo, di ba? Babalik tayo dun sa foundation natin. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya nga, pag born again na tayo ay taga-kaharian na. Kung tayo ay taga-kaharian na, tayo ay mga royal priest. Tayo ngayon ay kaakibat, katuwang ng Panginoon habang tayo'y nasa lupa, that we are managing the earth, tayo ay nagmamanage, tayo ay kumukonek sa Diyos. Hello? Kaya imposible na Kristiyano tayo na hindi tayo nananalangin. Because we are kingdom citizens. So we connect to our King of Kings. Kaya sabi ng mga disciple, teach us how to pray. And included doon na sinabi ni Jesus, Our Father who art in heaven, who created the heaven and earth, let your will be done here on earth as it is in heaven. Let your kingdom come. Yung paghahari mo, yung pag-govern mo, dyan sa langit ay mangyari na pag-govern din dito sa lupa. Hello? Kaya alam niyo po, tayo yung mga royal priest na nananalangin na para magobyernohan ang ating bayan, ang ating bansa, manalangin tayo. Magobyernohan tayo ng Diyos. No government, no form of government will answer the problem of any nation. Only the solution is the kingdom of God. Kaya si Jesus, balikan ko na naman, si Jesus ay nangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos, pag-govern ng Diyos. Amen. Kaya ang prayer, activity yan, ginagawa yan ng mga kingdom citizen. Hello? No? Kaya minsan nahihirapan tayo in the affairs of it here on earth kasi nga we are doing it on our own instead of accessing the kingdom of heaven through prayer. So throughout the scriptures, tayo ay tinawag na sa 2 Peter 2:9, royal priesthood. Sabihin mo, royal priest ka pala. Ha? So, ang mga priest, ang hari, kaya ang mga priest, hindi lang po yung nagsusuot ng abito na nakikita natin sa malalaking simbahan. Basta ikaw na born again, you will see the kingdom of God. You are included as a royal priest. Lalo na po yung mga tatay.
Oh, tapikin mo yung tatay. No? Ay, kaya ang mga tatay, no? Nako, mga tatay, wag puro basketball. Panonood ng basketball, pagche-chess. Okay lang naman yan, di ko naman sinabing masama. Pero kung magbabasketball, magche-chess, nood. Pero hindi pala pinagpe-pray ang anak, hindi pinagpe-pray ang asawa. Hello? Oh, bato-bato sa langit, magbago. Pero siyempre, hindi lang mga tatay, especially yung mga nanay. Ang mga nanay kasi madasalin talaga yan eh. Tama? No? So, ang mga priest po, they are duly authorized mag-minister ng mga sacred things. Ang prayer, sacred things. No, mag-offer ng sacrifice sa altar, mag-mediate between men and God. Kaya nga si Jesus, once and for all, when He died on the cross, babalikan na natin ng cross, no, dati kasi ang pwedeng pumasok sa altar, priest lang. Na yung high priest, tama? Pero once and for all, Jesus died on the cross, nahati yung kortina doon sa templo. Mula taas hanggang baba, ibig sabihin binuksan na for everyone. Yung altar, anyone can access. In the name of Jesus. Kaya sabi niya, anything you ask in my name, to my Father, it shall be given to you. Hello. The question is, are you using your authority to ask from God? So in Jesus, we do not need to build an altar. Hindi na tayo magbibuild ng altar para sa sacrifice ng mga animals. Kasi si Jesus na mismo ang naging sacrifice. He's the lamb who has been sacrificed. Kaya ang hingi na lang tayo sa pangalan ni Jesus. Amen. So kaya si Lord naghahanap ngayon ng mga priest. Nasaan na yung mga priest? Royal priest. Gising. No? And he is looking for prayer warriors, praying people. A praying person is one who comes before the Lord on behalf of himself or others. Yan yung mga nananalangin. Sa 21st century po, ang mga priest po ay they are people that send the spiritual substance of prayers up to heaven. Sabi niyo nga, spiritual substance. Yun yung mga tayo yung mga sabihin mo, I am the 21st century priest. Ibig sabihin, generation natin to. No? Tayo yung mag-send ng spiritual substance sa langit. Alang-alang sa mga napapahamak, alang-alang sa ating pamilya. Kaya kung ang pamilya po natin ay lubog sa kasalanan, no? O may mga problema sa bisyo, sa morality. Instead of mag-away-away, dahil ikaw ay kingdom citizen na and you are the royal priesthood, you pray. Sabihin mo sa katabi mo, you pray. Huwag mo akong aawayin. Huwag mo akong aawayin. Hallelujah. Grabe. Sabihin mo naman sa kaliwat kanan, you pray for me. Wag mo kong sisiraan. Kung may nakikita kang pangit sa akin, sa ugali ko, wag mo kong siraan. Wag mo ko i-chismis. Ipag-pray mo ako. Because you are a royal priest. Kaya mo nakikita yung pangit sa akin, ibig sabihin kinakausap ka ng Lord na ipag-pray ako. Amen. We are the 21st century. We are the praying people. Sabi po sa 1 Timothy 2:1, first of all, then I urge the petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be offered for everyone. Amen. I urge, nakikiusap ako. Parang awa mo na. Parang awa nyo na. No? Magpetisyon kayo, manalangin kayo. Magsalita kayo, mag-ask kayo. I-offer
i-offer nyo ang inyong panalangin at pasasalamat in behalf of other people, those who are in need. Amen. Because God wants to do something here on earth, but He needs substance. Sabi nyo, substance. Yung spiritual substance. No? Alam niyo po si Lord kasi, sino mga gentleman dito? Oy, si Marvin lang. Wow. Si mga, di ba pag gentleman ka, hindi kayong yung maangas, yung parang pabibo na, yung ikaw yung laging, hindi ka naman inuutusan, hindi ka naman hindi mo naman trabaho yan, anuhin mo, yung parang makikialam ka, diba? Siyempre, yung may problema, bago mo pasukin yan, hintay mo muna mag-ask, diba? Hindi ka yung talagang, anong problema dyan, ha? Diba? So, yung mga gentleman mag-iintayan ng tanungin ka muna kung pwede bang humingi ng tulong. But our God is the greatest gentleman. No? He doesn't intervene without permission. Kailangan nga, kaya sabi niya, ask. Hindi niya papasukin yan nang hindi ka humihingi. Hindi niya i-interrupt yan hanggat hindi ka humihingi sa Kanya. He has given the earth to man. Binigay niya ang earth sa man. Binigay niya ang pamilya mo sa'yo. Binigay niya ang anak mo sa'yo. Binigay niya ang asawa mo sa'yo. Oh, makinig. Mga may asawa. Ibinigay ang asawa sa'yo. Ibinigay ang anak sa'yo. Binigay ang pamilya sa'yo. Binigay ang bayang ito sa'yo. Binigay ang trabahong yan sa'yo, ang kumpanyang yan sa'yo, ang school na yan sa'yo. Ano pa yung mga binigay sa'yo? No, God has given us. But it requires invitation to move into our affairs. Hinihintay niya muna. Kaya kung may problema sa anak, manalangin. Kung may problema sa asawa, ipanalangin. Kung may problema sa campus, ipanalangin. Kung may problema sa bansa, ipanalangin. Amen. That this is the reason why we need to pray. This is because the scripture says is if, kung, if only, kung mananalangin lang ang tao, in behalf of the earth, I'm gonna hear from heaven and heal their land. When you pray, you are inviting God into your world. Kapag nanalangin ka, ini-invite mo ang Diyos sa mundo mo. Sa mundo natin. Though alam natin, prayer doesn't change God. Dahil ang Diyos ay Diyos na. Tama? Ang Diyos ay Diyos na. Prayer doesn't change God, but it can change everything else. Hello? Kaya yung panalangin natin, pwedeng mabago nito ang sitwasyon. Ang Diyos ay Diyos na siya? He is omnipotent, all-powerful, He is omniscient, He is all-knowing, He is omnipresent, He is all-present. He is merciful, He is gracious, He is loving God. God is unchanging. Pero pag tayo nananalangin, hindi natin binabago ang Diyos. Pero pag nanalangin tayo, pwedeng baguhin ang ating sitwasyon. Hello? No? Naalala ko po nung, dun sa ika-4 ko pong anak, si Daniel Jethro Verana. No, I was already in labor pain ng alas 8 na po. Tapos, umabot na ng kinausap ni Ate Jinky yung si DJ sa Chanta, sabi niya, huwag kang lalabas, August 13 pa lang. Sabi niya, lumabas ka pagka 12:01 na, para August 14, magka-birthday tayo. Sabi niya doon sa baby, nandun sa loob ng chat. So
midnight na, sabi niya, pwede ka na lumabas. So, nag-labor na, no? Tapos, siyempre, minomonitor si DJ sa loob ng tiyan, pero nag-alas 2 na, hindi pa rin ako talaga totally yung mubuka yung sipit-sipitan, no. Tapos sabi nung kasi minomonitor yung heartbeat, sabi nagdo-double na. Yung ano ba tawag dito? Bumibilis na yung pintig ng puso ni DJ. Sabi nung doktor, sabi ng OB. Hindi si Dr. Aditas yun eh. Ibang OB kasi nasa Canada si Dr. Aditas nung time na yun. Sabi niya, pag hindi siya, kailangan i-CS ka na. Eh di andun yung ate ko, andun si Pastor Alan. 4 kami sa loob ng room. I-CS ka na, sabi niya ganon. Kasi nag-declare yung OB, sabi niya pag hindi ka na CS, magkakaroon ng abnormality sa baby. Kaya kailangan i-CS ka immediately. Di si Pastor Alan, doon sa likod, kinakancel niya yung declaration, no, ng abnormalities. Ganon. Tapos alam niyo yung ginawa ni Pastor Alan, sabi niya, Doc, kasi gusto na kami papirmahin, sabi niya, Doc, pwede labas ka muna. Inalabas niya. Mag-uusap muna po kami. Pero lumabas yung nurse, lumabas yung doktora, and alam niyo, 3 kami doon, nag-pray kami, nag-worship kami, nag-thanks na lahat ng mga pwede naming banggitin talaga. Kinancel namin yung lahat ng mga declaration na hindi magaganda ng doktor. And then we pray in thanks. We cancel yung mga hindi magandang plano ng kaaway. No? So we pray. Yung siguro mga mga 10 minutes kami nag-pray. Tapos bumalik yung doktora. So, and in short po, God intervenes in our situation. Hindi po pinayagan ni Lord. Because He invited us. We invited Him. We invited Him to intervene, to interrupt in my situation. Alam niyo yung ginawa ng doktora? Pinaputok niya yung aking panubigan. And right after nang naputok ang panubigan, biglang bumaba si DJ at gusto nang lumabas. Eh, nandun pa lang ako sa dun sa waiting room. Sabi ko, yan na, lalabas na. Tapos, binuhat ako ni Pastor Alan going to the delivery room. At mga 3 iri lang si DJ, lumabas na. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. It is the power of prayer. Amen. Hallelujah. He desires us to pray and invite Him in our situation. Kaya bago ka, anuman ang naiisip mong lapitan na tao, gawin, no? O gusto mo nang kitilin ang buhay mo, invite mo muna si Lord sa sitwasyon mo. Tawagan mo muna siya. Amen. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open for you. Amen. And secondly, it is earth substance. Sabi niya, earth substance. Ang panalangin po ay earth substance. Ibig sabihin, ito po ay ingredient para sa himala. Para tayo ay makareceive ng himala. Dahil ang prayer po ay katulad ng tubig na umaakyat sa langit, umaakyat patungo sa Diyos. 'Di ba ang dagat po puro tubig 'yan, ang ilog may tubig. Anong nangyayari po? No? Para magkaroon ng ulan, nag-evaporate po yung tubig. Tapos pag nag-evaporate siya, nagfo-form ng clouds. No, it goes up to God. Katulad ng prayer natin. Yung panalangin natin, sometimes it takes time, but it is forming clouds of miracles. Amen. So, naggagather yan ng katulad ng water vapor, no? And then it forms clouds of miracle. And when there is enough substance, sabi nyo, enough substance. Pag meron ng tamang panahon na, the clouds releases rain. Nagre-release na si Lord. Kaya nga alam niyo po,
Yung prayer natin na inaakyat natin, no, patungo sa langit, patungo sa Diyos, different time. Kung matagal, mahaba man, no, pero babagsak at babagsak ang ulan. Sa ayot, gusto natin babagsak at babagsak ang ulan. Kaya yung prayer po natin, paakyatin lang natin ang paakyatin sa langit. Paakyatin lang ng paakyatin sa Diyos. And at the right time, it will become rain of miracles in your life. Amen? It will come down upon you, your family, your children, your job. Amen? And your nation, in our nation. Ano sabi po sa Revelation 8:3-5? Another angel who had a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense to offer with the prayers of all God's people. You see, ang anghel po na may dalang censer, sabi niyo censer, ito po yung lalagyan. No, at siya po ay tumayo sa harapan ng altar. At yung sensor na yan, dala niya pala, ito ay nagko-compose, o ang laman po niyan ay panalangin ng mga anak ng Diyos. At inilalapit niya po sa harap ng trono ng Panginoon. And sabi diyan, the smoke of the incense together with the prayers, together with the prayers of God's people went up before God from the angel's hand. Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar and hurled it on the earth. Ibinabalik sa lupa. Dadali ng anghel sa harapan ng Diyos at yung kasagutan ipapadala din ng anghel. There came peals of thunder, rumblings, flashes of lightnings, and an earthquake. Kaya alam niyo po, yung mga anghel po, naghihintay lang din yan. Naghihintay lang din po yan ng mga panalangin natin. Hello, kapag daw po ang tao ay prayerless, o the church is prayerless, we make the angels unemployed. Walang gagawin ng anghel kapag hindi tayo nanalangin. Sabi ng mga anghel, mag-pray ka para may gagawin ako. Mag-pray ka pero para may papadala ako sa'yo. Hello? No, ang anghel po ay ating mga assistant. Hello. 'Di ba kay Daniel, ganun ang nangyari. Tinulungan siya ng anghel kasi nananalangin siya. Kaya yung mga substance, when we send substance into heaven through prayers, things start to happen. Kaya kung gusto mo ng revival sa buhay mo, manalangin ka. Gusto mo ng revival pero puro Netflix. Gusto ng revival, puro ML. Ba't itong buhay ko, ang lamig-lamig ko na, layo-layo ka kay Lord. Alam niyo po, ang prayer hindi naman kailangan mahaba. Just ask. Gusto mo ng revival sa cell group mo. Hindi ka naman nananalangin ka na panay ka Facebook. Pastor ka pa naman. Ito na mga pastor, leader ka pa naman. Hello. Ibang mga dyan, yung nagtatago pa sa ilalim ng kumot yan di ba? Okay lang magtago sa ilalim ng kumot, basta siguraduhin nyo nananalangin. Tapos magtataka, bakit kaya yung cell group ko di dumadami? Bakit walang revival? Paano hindi ka nananalangin? Gusto mo dumami yung mga taong makakilala sa Panginoon. Gusto mo magkaroon ng revival sa family. Pero hindi naman nananalangin. Amen? No? Hello? Mahal ko kayo. So things start to happen. Our children starts to get saved. Broken bodies start to get healed. Amen? And ang tanong, yung sensor mo ba, yung bowl mo ba ay puno ng panalangin or empty? Is your bowl full of prayer or is it empty? Na kapag dinala ng anghel sa harapan ng Diyos, may laman kayang panalangin yan? May dala kayang prayer request sa harapan ng Diyos? Yung mga anghel, may dala silang mangkok.
Tapos pagtingin ni Lord, asan? Wala po hindi nag-pray anong ipapadala natin pabalik sa langit? Wala namang prayer request na dinala. Kaya nga sabi din, di ba? We are the temple of God. And sabi ni Jesus, my house will be called a house of prayer, not a house of entertainment. Ulitin ko, sabi ni Jesus, my house will be called a house of prayer, not a house of entertainment. Sabi din po sa Bible, no? Our body is the temple of God. In short, we are the house of God. So, if we are the house of God, if we are the temple of God, therefore, our body must be a house of prayer, not a house of entertainment. Kaya ngayon, no, at sa atin madalas nananakawan tayo, no, nananakawan tayo ng oras at ng pagkakataon na humingi. Kasi nga nagiging house of entertainment yung katawan natin. Nagets po natin? No, bakit? Ang dami na talaga ngayon. Dati TV lang ang kalaban namin. Yung mga panahon nila Nanay LT, panahon nila ay radyo. Yung sisimatar, yung mga gano'n, di ba? Makikinig yan. Pero nung mga dumating ng naging TV na. Pero ngayon, hindi lang radyo, hindi lang TV, pati na cellphone. Meron ng Netflix, di ba? Ang dami ng entertainment ngayon. May mga games pa. And kahit yung mga bata ngayon na ma-mindset na. Tama? So instead na ang katawan natin ay house of prayer, nagiging house of entertainment. Kaya ngayon, walang apoy. Bakit walang apoy? Kasi nga, walang panalangin. Di ba yung anghel, sabi niya, mag-build ng altar and then will set on fire. Kaya ang prayerless Christian, walang apoy. Kasi walang altar eh. Kaya ngayon, nanlalamig. Pati sa ministry, nanlalamig. Hello? No? Sabi niyo nga, pray. Because it is earth's substance. We are the temple of the Holy Spirit as Christians. And our houses are meant to be houses of prayer for the Holy Spirit. There has to be fire on our altar. Kailangan may apoy. Hindi, alam niyo po, kahapon galing, nung Friday, merong Campus Revolution. Kahapon, nasa youth revival kami. Mga young people, tama? No? Yung mga inatinan po natin, spark lang yan. Pero ang tagdagan nagdadala po ng apoy sa atin, panalangin. Kasi sabi ng Bible sa Old Testament, dapat hindi nawawala ng apoy sa altar. Kaya ngayon po, kung ang ating revival ay magbe-base lang sa youth revival, na atinan natin na minsan quarterly or sa Campus Revolution, aandar yung panahon. Ngayon, on fire ka ngayon kasi galing sa Campus Rev, sa Youth Revival. Pero maglalakad ang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Paano na yung apoy mo? Hello, alam nyo kaya yung mga sa Youth Revival, ang lasasapulin natin, hindi, yung i-receive natin doon, yung mamahal natin ng Diyos mapahalagahan natin ng Diyos. Dahil para pag pinahalagahan natin Diyos, araw-araw kakausapin natin siya. At maintindihan natin that apart from Him, we can do nothing. Apart from Him, we cannot have fire. Ang fire, ang apoy po ay hindi nanggagaling sa tao. Ang apoy po ay galing sa banal na spirito. Ang apoy po ay galing sa Diyos. At ang apoy po ay hindi lang para sa mga pastor o leader. Lalo na kung tatay ka, kailangan mo ng apoy.
Kung nanay ka, kailangan mo ng apoy galing sa banal na spirito. Kung ikaw ay kabataan, kailangan mo ng apoy. Anong ginagawa ng apoy? Sinusunog niya yung mga impurities. Kaya nga yung gold po, pag may ilalagay yan sa apoy para ma-purify. Ganon po ang ginagawa ng apoy sa buhay natin. Kaya kapag walang apoy, bumibigay. Bakit walang apoy? Kasi nga hindi nananalangin. Umasa sa revival, sa youth revival, umasa doon sa campus rev or sa mga quarterly natin na event. Hindi ko sinasabi masama yun. Dapat talaga umaattend tayo nun para mas lalo natin maintindihan ang pagmamahal ng Diyos. Mas lalo tayong mapalapit sa Diyos, pero yung pagpakalapitan natin sa Diyos, dapat yan kine-carry out natin all throughout our lives. Amen? There has to be fire on our altar. Instead, we fill ourselves up with entertainment, distraction, with pleasures and cares of this world. Ang dami na talagang kalaban, ang dami talagang ginagamit ng demonyo. Naalala ko po ito lang Kilala niyo si Barry Manilow? Ay, mga matatanda dito Si Barry Manilow. Yung kumanta ng I write the songs that makes the whole world sing. Ano ba yung umpisa nun? Forever. And I write the very first song. I put the melodies in forever. I am music. And I write the song. Diba? Pero alam niyo, sa totoo lang, hindi si Barry Manilow ang sumulat ng na yon, ng lyrics na yon. Kinanta niya lang. But ngayon na found out na yung kanta pala na yon ay evil. It mindset the people. Diba yung mga, I'm sorry, sa ibang, paborito ko po dati yun Nung nakita ko, pinag-aralan niyo po yung lyrics niya. It controls the mind. Kaya tignan niyo po, maraming ginagamit marami nang ginagamit ang kaaway. Isa lang ang music. Tama? Kaya kung ano po yung naririnig natin, it sets our mind. Alam niyo po, lahat ng mga bagay dito sa mundo, hindi po yan aksidente. Intentional yan. Yung mga movies po, intentional yan. Yung music, intentional yan. Kasi tayo po, ang brain po natin naka-design yan for a pattern. Tama? Tignan niyo po, pagka nasanay na tayo na, halimbawa, nagtututbrush, hindi ka na hindi nagtututbrush. Tama? May pattern ka na Ngayon, pag ang brain po natin, kung ano lagi nating naririnig, kung ano yung lagi nating nakikita, kung ano yung lagi nating ginagawa, yun doon na po yun nagiging direction ng buhay natin. Hello? So, ginagamit po ng kaaway yung entertainment. Ginagamit po ng kaaway yung music para i-distract tayo. Yung social media, kung ito hindi natin ginagamit ng tama, yung pleasures and cares of this world, nagiging pattern na natin na instead na yung ating katawan should be a temple of God, a house of prayer. Hello? So ngayon, yung brain po natin, sa other way po na tayo na pumupunta sa maling direksyon na po tayo pumupunta. Hello? Naaapektuhan po yung decision natin. That's why prayer is being encouraged to all of us. Hindi lang para ma-neutralize yung mga gawa ng demonyo, kundi para ma-oppose ang gawa ng demonyo. Hindi tayo for neutral, but for oppose the works of the enemy. Naintindihan po ba natin? So yung entertainment, ito po ay nagnanakaw po yan ng panahon,
ng pagkakataon na makahingi po tayo sa Diyos. Hello? Why God is not moving in our lives? Why are our children going into the world? Because we lack prayer. Kaya nga, sabi ni Paul, our battle is not against flesh and blood, but against principalities of this world. Yung prayer po, it is a spiritual activity. Kaya minsan po, pag may nagkakaproblema po sa finances, nagkakaproblema po sa family, sa relationship, ang nangyayari po, nang-aaway tayo. Di ba? Nagkakaroon ng pag-aaway sa loob ng family instead na ipanalangin. Nagiging karnal. Kapag lack of prayer, nagiging karnal na. Ano yung karnal? Yung flesh na po ang gumagana. But the battle is not against flesh and blood. Kaya ang lalabanan talaga natin is spiritual. Hello? Naiintindihan po ba natin? No? Yung mga bagay na ganito po dapat maintindihan natin. Kasi yung flesh and spirit, magkaaway yan. Kaya yung flesh ayaw manalangin. Ang flesh gusto manood. Gusto ma-entertainment. So ngayon, pagka yung flesh natin ang nanguna, talo tayo. Kasi yung spiritual, the reality of life is spiritual. We have an unseen enemy. Meron po tayong kaaway, kalaban na hindi natin nakikita. Na kapag hindi natin yan na-deal in spiritual, talo tayo. Pagka nag-act tayo in the flesh, ang mangyayari, mawawasak. Magkakaroon ng destruction. No? Madedestroy. Ay sabi, di ba, He will gonna heal us. Pero kailangan mag-pray. I-heal niya yung relationship. I-heal niya yung family. I-heal ka niya mentally. Kaya yung iba, di ba, pagka may problema, magsusuicide. But when we pray, bago ka muna mag-suicide, mag-pray ka muna. Hindi para, Lord, patawarin mo ako. Tsak. Hindi ganun ah. You invite the Lord in your situation. Because yung mental problem is a spiritual problem. Connected yan, mga kapatid. Connected yan, mga anak. Because we are spiritual being in the physical form. Amen. No? So we need to fill our jar with prayer. Punuin natin ang ating mga lalagyan ng panalangin. Because when we are not praying, the devil is praying. Pag hindi tayo nanalangin na maninila ang demonyo, paano napagtagumpayan ni Jesus ang cross of Calvary because of prayer? Nagtagumpay siya doon pa lang sa Garden of Gethsemane. Kaya bago pa dumating ang problema, manalangin ka na. Manalangin na tayo. Dahil kapag dumating ang problema at kung nanalangin ka, pagtatagumpay ka. Amen. But when we do not pray, the devil will pray. Maninila. Sabi John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and destroy. Huwag mo nang intayin na mawasak ang relasyon nyo bilang mag-asawa at saka ka magpe-pray. Huwag mo nang hintayin na masira ang buhay ng anak mo at saka ka mananalangin. Huwag mo nang hintayin na nade-depress ka at saka ka mananalangin. Ngayon pa lang, manalangin ka na. Bata pa lang mga anak mo, ipag-pray mo na. Because when we are not praying, the devil is praying. Huwag mo nang hintayin ang asawa mo. Ay, mambabae, tsaka mo ipapanalangin. Ngayon pa lang, ipanalangin mo na. Huwag mo nang intayin na masira ang negosyo mo. Tsaka ka mananalangin. Huwag mo nang intayin na may sakit ka, tsaka ka mananalangin. Hello?
Remember, God will fulfill His promise. God has a promise to all of us. Jeremiah 29:11. He will gonna fulfill it, but He delights to answer our request. Kaya nga ba, open nga po yung Jeremiah 29:11-13. Sabi niya, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. And verse 12, tignan niyo po. Then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. Kaya yan pong verse na yan, dapat ituloy mo sa verse 12 hanggang 13. Na hindi lang, yes, may plano si Lord, pero sabi, di ba? Alam mo na may future, may planong magandang future si Lord sa'yo, sa mga anak mo, sa pamilya mo, may hope, may good future. So kung dahil alam mo, then you will, sabi, call upon me. Alam mo palang may magandang plano, lumapit ka sa Diyos. Mas lalo kang lumapit sa Diyos. Mas lalo kang manalangin. Mas lalo kang tumawag sa Diyos kasi may good future. Sabi, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Hello, 21st. Praying people. Generation. Kahit gaano pa po ka-high-tech meron tayo, ang panalangin po ay walang kapalit. Hindi kayang ipalitan ng AI yan. Hindi kayang palitan yan ng social media ang panalangin. That is all-time power. Mula pa sa Old Testament hanggang New Testament at hanggang sa generation natin, ang kapangyarihan po ng panalangin ay kailanman ay hindi pwedeng palitan. It is irreplaceable. May mga example po sa Bible, no, na nanalangin. Unang-una po ay si Job. Si Job po, sabi dyan, sa Job 1:10, you have always, sabi ni ng demonyo, you have always put a wall of protection around him and his home and his property. You have made him prosper in everything he does. Look how rich he is. Ang demonyo na-notice niya, pinagpala mo, pinoteksyonan mo si Job. Pinagpala mo yung mga anak niya, lahat ng ginagawa niya, pinagpapala mo. Alam niyo kung bakit? Kasi si Job po, nananalangin araw-araw. Ano po yung sabi sa Job 1:5? Tignan po natin Job 1:5. When they finish having their parties, yung mga anak niya, nag-party-party, anong ginawa ni Job, yung tatay? Job would send for them in order to cleanse them from sin. He would get up early in the morning, sacrifice burnt offering for each of them. Job thought, my children may have sinned and cursed God in their hearts. So Job offered sacrifices for them all the time. We will notice that Job prayed daily for himself, for his wife, for his children, and the Lord not only blessed him abundantly, but He also protected Job and everything he had. Kaya pala pinagpala din. Kaya pinagpala, kaya may protection. Kasi araw-araw nagpe-pray. Amen. It so happened lang talaga na malaking tiwala ng Diyos kay Job at challenge, di ba? Na-itest si Job. Pero he prospered. Why? Because of his daily routine of prayer. Always come to God in behalf of himself, of his wife, of his family, of his children. Job prayed daily and that prayer substance, sabi niyo nga, prayer substance was formed into many blessings in his life. Yung prayer substance niya ay katulad ng tubig na nag-form ng blessing sa buhay niya. Kaya meron siyang ulan. Maraming ulan si Job. Kung gusto mo ng maraming ulan sa buhay mo, kung gusto mo ng ulan sa personal life mo, kung gusto mo ng ulan para sa anak mo, para sa asawa mo, sa pamilya mo, mag-aakyat ka ng maraming tubig ng panalangin para ma-form ng blessing. Hello.
Kaya nga, if my people will pray, they will be protected and provided for. If my people, sabi nyo nga, if my people, if these young people pray, if this father pray, if this mother pray, if this leader pray, if this pastor pray, then I will hear from heaven. Forgive their sins and heal their land. Sino pa? Pangalawa po si Daniel. Si Daniel was a prophet. He was another man na consistent sa prayer life. Very devoted kay Lord. 17, 18 years old hanggang 80 years old na nanalangin at nagde-devote kay Lord sa panalangin. Basahin po natin sa Daniel 6:20. When Daniel learned that the document had been signed, ito na po yung binabawalan na si Daniel. Imagine mo si Daniel, gumawa pa ng verdict, ng batas, bawal manalangin. Alam mo, gawa ng demonyo yan eh. Buti tayo, pwede pa tayong manalangin. Dadating ang panahon, hindi ka na pwede magbasa ng Bible. Hindi na, katulad nung pandemic, hindi tayo pwede magsama-sama dito. Pero dadating ang araw, gusto niyo ba may batas na bawal manalangin, bawal magbasa ng Bible, bawal magsimba? Sa panahon ni Daniel, pinagbawal ang panalangin. Iyan ay influence ng demonyo. Kasi ang demonyo, alam niya, pag nag-pray ka, kikilos ang langit. Hello? Walang magagawa talaga dahil ang anghel nakaabang eh. Ang demonyo, sabi niya, pag nag-pray to si Brother Ruel, nako, kakaroon ng revival sa Muntindilaw. Kailangan pigilan to. Diba? Ngayon, hindi naman wala pang batas. Kailangan pigilan to, bibigyan ko to ng mga hadlang, ng problema, para hindi makapag-pray, para out of focus. Itong kabataang ito, hindi to pwedeng manalangin. Papadalan ko to ng padas, ng boylet, para hindi mag-pray. Bibigyan tayo ng mga distractions. And sabi dyan, pinirmahan. He went to his house. Kahit na pinirmahan, yung bawal manalangin. Pumunta si Daniel sa upper room, in his house, had windows that open in the direction of Jerusalem 3 times. Sabi niyo, 3 times. 3 times each day, he got down on his knees and prayed to his God. He had always praised God this way. 3 beses na nanalangin. Gusto natin ng revival. Gusto natin revival sa cell group. Gusto natin ng revival sa outreach. Hindi mo kaya. Wala sa galing yan na magsalita. Pastor ka. Leader ka. Hindi mo pwede sabihin, eksperyensado ka na, matagal ka na, alam mo ang SOL, alam mo ang mga proseso, panalangin ang kailangan natin. Yes, we do the process, but prayer is irreplaceable. Kung ayaw mo ma-frustrate sa ministry, manalangin ka, maging mapanalanginin, katulad ni Daniel. If we want revival, we need to be prayerful. Amen. If you want revival in your family, you need to be prayerful. Amen. So Daniel prayed 3 times. Kaya hindi niya kinompromise ang panalangin dahil alam niya, ang Diyos niya, makikinig sa kanya at kahit na mangyari pa yung death penalty, imagine mo, death penalty, itatapon sa lion's den. And tignan natin sa Daniel chapter 10 verses 12 to 13. He told me, ito na, nag-prayer and fasting na sa Daniel. Kasi nakita niyang problema ng bansa. Si Daniel po, ang nakita niyang vision, may problema sa bansa niya, sa bayan niya. So, hindi lang siya nanalangin, nag-fasting pa siya. And sabi dito ng anghel, tignan niyo po, anghel ang kausap ni Daniel. He told me, don't be afraid, Daniel. God has heard everything that you said ever since the first day. Sabi niyo, first day. Sabi ng anghel, huwag kang matakot, Daniel, dahil sa unang araw pa lang na nag-humble ka sa harapan ng Diyos para maintindihan mo ang lahat ng nangyayari, tinugon ka na lang ng Diyos sa unang araw pa lang.
And sabi dyan, I have come in response to your prayer. Ang ganda sinabi ng I have come in response to your prayer. Anghel, nag-respond sa panalangin ni Daniel. But it took him 21 days para makapunta kay Daniel. Pero si Daniel, kahit hindi siya pa sinasagot sa unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, pang-apat na ikasampu, umabot ng 21 days, hindi tumigil si Daniel ng kapapanalangin. Kaya meron tayong push, pray until something happens. And sabi dyan, di ba, tingnan niyo po, I have come in response to your prayer. Verse 13, the commander of the Persian kingdom opposed me for 21 days. Sino yung commander of Persian kingdom? That is the evil spirit, the devil. Yan ay padala ng demonyo. Pinigilan ng anghel para hindi maipadala kay Daniel yung sagot. Kaya tayo, mga panalangin po natin, bakit hindi pa dumadating? Kasi po, hinahadlangan in the spiritual realm. Ipinakita po sa atin ng pangyayaring ito, ng verse na ito, na meron pong spiritual, may nangyayari po sa spiritual realm. Na hindi lang tayo talaga physical dito. But there is happening in the spiritual. Merong demonyo na kumokontrol or naghahadlang para yung ating mga panalangin na hindi makarating sa atin. Para hindi tumanggap yung mahal mo sa buhay. Hello? Pero si Daniel hindi huminto. Tama? Ano sabi dyan? He opposed me for 21 days. But then, Michael, one of the chief commanders, si Gabriel po kasi ang pumunta kay Daniel. Ngayon, dahil tuloy-tuloy ang panalangin ni Daniel, tuloy-tuloy fasting, talagang luhod, talagang tumawag kay Lord, di may substance. Ipinakita, si Gabriel pala, hindi pa pala nakakapunta kay Daniel. Oh, Michael, rest back. Ay, ano tawag doon? Back up. Sumunod ka doon. Kaya si Michael, pagdating niya, nakikipaglaban si Gabriel, niyahadlangan ng Persian, ng Prince of Persia. Tapos sabi ni Michael, alis dyan. Sige na, punta ka na kay Daniel. Ako nang bahala dito sa Prince of Persia. Kailangan matanggap na Daniel yung kanyang hinihingi. Nakuha po natin. No? And then sabi niyan, he came to help me because I was left alone with the kings of Persia. Kaya yung prayer po natin, tuloy-tuloy. Sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy. Huwag kang titigil, lalo na alam mo na kalooban ng Diyos yan. Kalooban ba ng Diyos na maligtas ang pamilya mo? Ang tatay mo, ang nanay mo, ang anak mo, oo naman. Kaya bakit ang tagal? Kasi nga hinahadlangan. I-employ natin ang mga anghel, libo-libong anghel yan. Sabi ng Bible, libo-libong anghel. Kaya nga sabi, isang kaluluwa ang maligtas at tumanggap kay Kristo, libo-libong anghel ang naggagalak, nagdidiwang, success, tagumpay. Alam mo po, sabi ni Jensen Franklin, one of the greatest tragedies of prayerlessness is the unemployment of angels. Nalulungkot po ang mga anghel kasi nagpepetik sila pag di tayo nagpe-pray. Petik sila, wala silang ginagawa. Kaya alam niyo po si Daniel, he was so excellent. Sa 4 na kingdom, 4 na hari na nagpumalit, nawala, pumalit. Pero sa 4 na kingdom po, yan po ay pinaglingkuran ni Daniel. Bakit? Because he was built through his prayer. Si Daniel po ay walang pastor. Wala po siya dun sa kanyang inang bayan. Wala po siyang leader doon. Nung young people pa lang siya, 17 years old. Pero he decided and was determined to please God. Kaya hanggang 80 years old, alam niyo kung ilang taon si Daniel nung napunta hinihulog sa lion's den? He was 80. Hindi po siya young people na nun. Nung inihulog siya sa lion's den, matanda na po siya. Pero very consistent ang kanyang prayer life. Hello.
Ang prayer po ay nag-feed sa spirit natin. Prayer feeds our spirit as food needs the body. Ang katawan, no, ayaw natin magutom eh. Hello? Kakain ng lechon, kakain ng ng bulalo, ng milk tea, kape, merienda, nag-breakfast, snacks, lunch, snacks, dinner, midnight snacks. Grabe, talagang takot magutom ang katawan. Pero kumusta naman ang spirit natin? Kasing laki kaya ng katawan mo, ang spirito mo. Sabi ng mga leader, pinagagalitan na kaming Pastora Sara dito. Hello. We overcome by the Spirit. Our spirits are one with the Lord when we are baptized into Christ, but our spirit still needs to grow through the Word of God and prayer. Kailangan pong lumago, kailangan pong maging healthy ang spirit natin sa pamamagitan ng ating panalangin at ng salita ng Diyos. Our spirit man needs to be fed. Daniel fed his spirit 3 times a day. Just like most people eat 3 times per day. Kaya nga alam nyo, yung flesh natin, yan ang madalas na binubusog natin eh. Pero sabi nga, pwede pala tayong kumain 1 beses, 1 araw lang. Pero ang spirit natin, katulad ni Daniel, para maging healthy, it should be 3 times. Bakit walang takot si Daniel? Because of his prayer life. Lalo na po sa end times. Kailangan talaga ng church na mapanalanginin. Otherwise, magpapatataka talaga sa 666. Kung maiiwan. Pag na natin pag-usapan ng 666, no, ang tribulation, ngayon pa lang. Hello? Kapag mahinang spirit, ayaw mag-church. Ayaw mag-ministry. Tama? No? Pag may ang spirit, bumibigay agad sa pagsubok. Wala pa yan sa tribulation. Umaayaw na agad. Kino-compromise na agad yung pananampalataya. Sumusuko na agad. Bakit? Kasi mas malakas ang flesh kesa sa spirit. Nado-dominate ng flesh ang spirit. When we stop praying, we get out of tune with our spirit. And when we become soulish, flesh-dominated, and we become carnal Christians. Pag sinabi mong carnal, flesh po ang nagdo-dominate. Flesh ang nagde-decide. Hello? No, we lost the sharpness in spirit. Hindi na natin ma-determine kung ano ang tama at mali. Kaya ang daling bumigay. Meron pong reel sa isang sabi ng isang bata, sabi niya, si Adan at saka si Eva. Sabi, hindi naman sila kinasal, nagsama sila. Kaya bakit kung sila hindi kinasal, dapat pwede din tayo. Naku po, bata yun pag narinig yan ng mga young people na carnal o soulish, maniniwala tayo agad sa mga false teachings. Hindi na natin madedetermine ang tama at mali. Nakuha po ba natin? That's why the church needs to pray. We need to pray more so that we can be discerning. We have a sharpness in spirit. In this state, kapag ka po soulish, kapag fleshly, ang isang Kristiyano, may emotional, madrama, magasip. Hello? Walang gana sa salita ng Diyos. Walang gana sa worship. Why? Because soulish. And we become more attractive. The world becomes more attractive than the things of God.
Hello? Saan tayo dapat bumalik? Saan natin kailangan ibalik ang sarili natin? Sa panalangin. Hello? Our spirits go to sleep and our flesh wakes up when we do not pray. Nabubuhay, nagigising ang flesh, at natutulog ang spirit. Kalabitin mo yung katabi mo. No? What does it mean when our spirit is asleep? S, we sin willfully. L, lack of compassion or lack of love. E, empowered by the flesh. Another E, entangled with the affairs of this world. P, prayerless life. Kapag yung spirito natin natutulog, yan po ang magdodominate. One day you will wake up and wonder, however did I get into this mess? The answer is you stopped praying and became a carnal Christian. Bakit itong yung acronym na yon nagdo-dominate? Ba't wala na tayong gana? Wala na tayong gana sa ministry. Wala na tayong gana sa mga tao, sa paglilingkod. Because our spirit is sleeping. And the devil is looking someone to be devoured. Ang sabi, be on your guard, stay awake. Stay awake. Sabihin mo sa katabi mo, stay awake. Kung di mo feel mag-pray, mas lalo ka mag-pray. Meron po ako isang nabasa. Sabi niya, pagka daw hindi niya alam kung ano sasabihin niya, pag nagpe-pray siya, kumakanta siya ng worship. Importante lang, merong kang ibubukas sa bibig mo. Hello? No? Kapag wala kang ganang makinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin niya, wala kang prayer. Ngayon, tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang walang gana? Alam mo na kung bakit. Amen? Lagi yan nasa likod. Ibukod lang sa mga may bata. Ano kaya palabas-labas yan? Walang gana sa Word of God eh. Nag-church pero palabas-labas. Nag-church pero wandering naman ang isip. Kasi bakit ang spirit hindi naka-in-tune eh? Hello? Whether we admit it or not, alam natin yon. Hindi po ako nagko-condemn. Minsan na ako, personal nararanasan ko pa yung pag lack of prayer ako. Hindi naka-intune ng spirit ko, di ko maintindihan eh. Walang apoy. Kahit na magaling pa yung pastor o maganda yung sinasabi o kahit hindi, kahit mabagal man o mabilis man ang speaker, paborito mo man o hindi, kapag ang spirito po ay gising, marireceive mo ang mensahe ng Diyos. Pero kapag tulog ang spirito mo, kahit na anong galing at sigaw ng preacher, wala kang maiintindihan. At ang iisipin mo, pinatatamaan ka. Bakit? Soulish. Yung spirit hindi naka-align. And even the church prayed for their leaders. Sa early church, it is time to cover our pastors, our leaders in prayer instead of throwing rocks, complain, and gossiping about them. Amen. Kaya nga sabi ko sa mga leaders, unang-una sa mga leaders, huwag kayong palabas-labas. Kahit na alam nyo na ang sinasabi ni Pastora Sara, huwag kayong palabas-labas. Pag palabas-labas kayo, it only means na wala kang interest about God, of the activity of God. Alam ko na yan eh. 30 years na nga akong Kristiyano eh. Mas magaling pa nga ako kay Pastora Sara eh. Nakakaantok, ang tagal-tagal pa. Mas magaling ka pala eh. Alam mo na pala, di manalangin ka, umupo ka dyan. Mas magaling ka pala kay Pastora Sara mangaral eh. Di pag-pray mo si Pastora Sara, pag-pray mo ang congregation na maintindihan. Hello?
pray for our leaders, for our pastors. Pray mo yung katabi mo. Na maintindihan niya. Ipag-pray mo ang puso mo na maintindihan mo kung anong mensahe ng Panginoon para sa'yo. Na hindi ka lalabas nang wala kang nakukuha. At hindi nababago ang puso mo. At pangatlo, last, why we need to pray? Jesus pray. Jesus Christ was sinless, yet He prayed frequently. Walang kasalanan si Jesus. Hindi siya makasalanan, pero madalas po, lagi siyang nananalangin. Luke 3:21. Ang sabi dyan, when all the people were baptized, Jesus too was baptized. While He was praying, heaven opened. Si Jesus po ay nanalangin. Matthew 4:2. For 40 days and 40 nights, He fasted and became very hungry. 40 days and 40 nights, Jesus Himself prayed. Luke 6:12, at that time Jesus went to a mountain to pray. He spent the whole night in prayer to God. May mga moment po na malungkot si Jesus. Nung namatay si Lazarus, nung namatay yung kanyang pinsan ni si John the Baptist, hindi siya nag-emote. Nagpunta siya sa mountain para manalangin. Kaya kung ikaw nalulungkot, kung nade-depress ka, kung na-anxiety ka, kung nagwo-worry ka, pumunta ka sa isang secluded na lugar at manalangin ka, kausapin mo si Lord. Sabi ni Lord, ask. Seek and I am gonna hear from heaven. Kung nade-depress ka, wag kutsilyo, wag blade, wag baygon ang hanapin mo. Hanapin mo si Lord. Dahil sabi niya, sasagot ako sa iyo. Sasagutin kita. Si Jesus nalungkot din siya, madalas po malungkot siya. Pero siya kaya madalas siya ay nananalangin. Amen? Kaya pag nalungkot ka, wag entertainment ang hanapin mo. Pag nalungkot ka, hanapin mo si Lord. Amen? Ang sabi Luke 5:16, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Hindi sa bar, hindi sa diskuhan. Pumunta siya sa malungkot na lugar at nanalangin. Luke 5:16, but Luke 9:28, 8 days after He had said this, Jesus took Peter, John, and James with Him and went up on a mountain to pray. Sinama niya mga disciples niya. Amen? Mga leaders. No? Isama natin mga disciples natin. We teach our leaders by example. Sinasama natin sa prayer mountain, sinasama natin sa mga prayer gatherings. Luke 22:44, Jesus was in great pain. You see? Ito po, Jesus was in great pain. Jesus was in fear in other translation. Natakot din pala si Lord. In pain din si Lord. Pero ang sabi, and prayed so sincerely that his sweat fell to the ground like drops of blood. Nung malungkot siya, nung natatakot siya, anong ginawa ni Lord? Nanalangin siya. And Luke 23:34, then Jesus said, Father, forgive them. While He was crucified, was He being beaten. Jesus is praying, Jesus is interceding, Father, forgive them. They don't know what they are doing. And even sabi din po ni Paul sa Romans 8:34, who will condemn them? Christ has died, and more importantly, He was brought back to life. Christ was the highest position in heaven, has the highest position in heaven. Christ also intercedes for us. Hanggang ngayon, nag-i-intercede si Jesus. Kaya ang ating Panginoong Yesus ay mapanalanginin. Kahit na pagtagumpayan niya na ang cross, hanggang ngayon ay siya'y nananalangin para sa iyo at sa akin. Why we need to pray? Because Jesus pray. Tagapagligtas na siya, Son of God na siya. Pero nananalangin pa siya dahil naniniwala siya na makapangyarihan ang panalangin. If prayer wasn't important, Jesus would not have wasted time with it. Kung ang panalangin po ay hindi mahalaga, kung panalangin po ay walang kwenta, walang mangyayari, hindi mananalangin si Jesus. Kaya nga alam niyo po, sabi ni D.L. Moody, I'd rather to be able to pray than to be a great preacher.
Minsan pangarap natin mag-preach, maging great preacher. Pero si D.L. Moody sabi niya, ang pangarap ko, maging prayerful person. Jesus Christ has never taught the disciples how to preach. He only teach them how to pray. Our prayer reveals our dependence on God. And Jesus won the battle in prayer before He won it on the cross. Saan napagtagumpayan ni Jesus ang cross? Sa pananalangin, sa pagluhod dun sa Garden of Gethsemane. Kaya bago pa dumating ang cross sa buhay mo, bago pa dumating ang suffering sa buhay mo, iluhod mo na ngayon pa lang. Ipanalangin mo na ngayon pa lang. Bago maging problema ang anak mo, ngayon pa lang iluhod mo na. Yun ngang iniluluhod mo na noon pa, ay inaatake pa rin ng demonyo. Hello? Di ba tayo? Di ba nga? We are being robbed by our time. Bago maging problema yung disciple mo, ngayon pa lang iluhod mo na. Bago pa magrebelde yan, ngayon pa lang iluhod mo na. Jesus taught His disciples to pray and the early church devoted itself to prayer. Tinuruan niya mga disciples niya, kaya yung mga disciples na pagdating sa Book of Acts, sila po ay naging praying church. Amen? They found time in their busy schedules to pray. They prayed daily, constantly, corporately, and in person. Sa Acts 12:5, kung makikita po natin dyan, si Peter was kept in prison. Nakulong po si Peter, but the church was praying very hard to God for him. Nakita po natin na may malaking dagok sa church. Leader nila ay ikinulong. No? Anong ginawa po ng buong church para si Peter po ay matulungan? No, nanalangin. Tignan po natin sa verse 5, Acts 12:5. Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. And when Herod was about to bring him out that night, Peter was sleeping, bound with 2 chains. No, nakatanikala siya between 2 soldiers, may dalawang bantay pa, and the guards before the door, may bantay pa sa labas, who were keeping in the prison. Now, behold, you see, tignan niyo po, si Peter, nasa loob ng kulungan, ang church na nanalangin, nandun sa labas, para kay Peter. Ang sabi dyan, now, behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone on the prison, and he struck Peter on the side and raised him up. And dahil nanalangin ng buong church, ang mga anghel come to the rescue. And sabi dyan ng anghel, arise quickly. His chains fell off his hands. Then the angel said to him, gird yourself and tie on your sandals. So he did, and he said to him, put on your garment and follow me. So he went out and followed him, and did not know that what was done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. Verse 10, when they were past the first and the second guard post, they came to the iron gate. Grabe, ang daming nilusutan ni Peter, dinaanan, no? And leads to the city, which opened to them of its own accord, and they went out and went down on one street. Immediately, the angel departed from him. The angel was employed. May ginawa ang anghel. Bakit? Kasi nanalangin ng buong church. Kaya nga, no, ang pastor natin, ang mga leaders natin, instead na i-criticize natin, ipanalangin natin para maligtas din sa mga criticism, sa mga persecutions, sa mga trials. Amen? And sabi dyan, and when Peter had come to himself, he said, now I know for certain that the Lord has sent an angel and has delivered me from the hand of Herod and from all the expectations of the Jewish people. And even until today, the angel is at work. The angel is at work to those who are praying. Amen. And dito po ako mag-i-end. Isang missionary po sa Africa, no? Nung siya po ay nagkaroon ng vacation from mission, nag-share po siya sa kanyang mother church. At sabi niya, nung ako po ay nasa Africa, nag-serve siya sa hospital.
And then, yung hospital po na yun, napakalayo sa city. So, ang kailangan nila, pag bibili siya ng gamot, kailangan mag-i-stay siya ng 2 days. Magka-camp siya. Ibig sabihin, matutulog siya sa mga forest. Ngayon, itong missionary na to, kailangan niya mag-withdraw ng malaking pera, bumili ng mga medicines and supplies para sa hospitals, and then nag-journey siya. No? And then, nung papunta na po siya sa city, na-observe niya may 2 lalaki na nag-aaway. So, ang ginawa niya, tinulungan niya yung 2 araw, pinigil niya. Tapos, pagkatapos nun, ginamot niya yung 2 lalaki na na-injure. Tapos, tinreat niya, tapos, siniran niya ng Word of God, pinatanggap niya po. Natapos, nagtuloy po siya, nag-overnight siya sa forest, kasi 2 days yun na wala pong nangyaring masama sa kanya. And now, ganon 2 weeks, pagkatapos nakabalik na siya sa hospital, tapos kailangan niya na naman bumalik, no? So, 2 weeks na, after 2 weeks, pumunta na naman siya sa city, tapos nung pag-arrive niya po sa city, siya po ay in-approach ng mama na tinulungan niya na nasugatan. Sabing gano'n ng mama, no? Sabi niya, alam mo ba na alam namin na may dala kang pera. Alam din namin na marami kang dalang supplies at mga medicine ng hospital. Alam mo, sabi niya gano'n, sinundan ka namin. Sinundan ka namin sa jungle. At alam namin na mag-overnight camp ka sa forest. So, ang plano namin, nakawang ka. Ang plano namin, papatayin ka namin, tapos kukunin namin lahat ng pera na hawak mo, tapos yung lahat ng mga hospital supplies and medicines. Pero nung papalapit na kami sa'yo, sabi niyang ganon, sabi ng mama, no, you are surrounded by 26 armed guards. Tapos napangiti siya dahil sa, alam niya, nag-iisa lang siya wala naman siyang kasama And, sabi niya may 26 armed guards na nakapalipot sa'yo. Kahit yung 5 kasama ko, na kaibigan ko na mangho-hold up sa'yo, nakita din nila yung mga armed guards na kasama mo. Kaya, nung nakita namin yung 26 na yon, natakot kami. Kaya, hindi ka na namin ginalaw. Umuwi na lang kami. Tapos, kasi sinishare niya yun sa mother church niya Habang tinetestify niya yun sa church, merong isang lalaki na tumayo. Sabi sa kanya, brother, sabi niya, missionary brother, sabi niya, teka muna, kailan nangyari yan? Kailan nangyari yan? Tapos sinabi ng missionary kung kailan nangyari, yung date na yon. Sabi niya, that is the exact date. That is the exact date when the Lord prompted me to pray for you. Tapos, sabi niya, nandun ako sa nasa golf course daw siya. Nung ihihit niya na yung bola, biglang may na-convict siya na ipag-pray. Nangusap sa kanya ipag-pray. Kaya alam mo kung anong ginawa ko? Nagtawag ako ng mga kapatiran para mag-pray sa'yo. At alam mo ba kung ilan ang nag-response? 25 plus ako, 26 kami. Tapos andito lahat ng mga nag-pray sa'yo. Tayo! Tumayo lahat ng mga 26 na yon na nag-pray para dun sa missionary. Amen? Palakpakan natin si Lord. This story is an incredible example of how the Spirit of the Lord moves in mysterious ways. Amen? Sometimes we do not understand the power of prayer, but the angels understand it perfectly. If you ever feel na tayo, na ina-urge tayo na manalangin, pinapaalala, madaling araw, o kahit tanghali, o whatever time it is, minsan nananaginip tayo for a certain person, let us pray for them. God is looking for someone to stand in the gap. Huwag nating isipin na, hindi, missionary, pastor naman yan, hindi naman kailangan ng prayer yan. Mas lalo po kailangan ng mga pastor, missionary. At madaling araw, gigisingin ka.
para manalangin for a certain person. Amen? At wag nating i-underestimate ang ministry of prayer. When we work, we work. But when we pray, God and the angel works. Amen? Tayong lahat. Hallelujah. Kaya ang panalangin po, hindi na po bago sa atin yan. It's not strange to us. It should be natural to us. It's like breathing. Inhale, exhale. You cannot live just by inhaling. You need to exhale. Amen? We cannot live just by receiving the word, but we are not praying. Prayer is not a wasted time. It is an investment to your present and your future. It is an investment for the present and future of your family. It is an investment for the present and future of our nation. It is an investment for the present and future of your children. Prayer shifts the spiritual world. Katulad ni Daniel, he was able to shift the world because of his prayer life. We have the dominion. We have the dominion. We take dominion through our prayer life. Yes, we cannot be an effective leader that is going and making disciples without prayer. Hindi mo pwede sabihin na go and make disciples naman ako eh. But prayer is required. The early church prayed. Jesus prayed. People pray because they fail because people don't pray. Madami na sana din tayong na pagtagumpayan. I mean, na-achieve, nagawa. Marami na sanang revival ang nangyari sa cell group. If only we pray, we are consistently praying. But it's not this is not the end. We still have the chance na bumawi. Bawiin natin ano man yung mga nasayang sa pamilya natin, sa anak natin, sa disciple natin. Amen? The Lord is encouraging the church. If we believe that we are in the end times, we need to pray more. We need to engage in prayer. We go and make disciples, and we pray more. Kaya sabi yung prayer po hindi po nawawala. Sabi niya, Jesus saw the multitudes. He saw the people as a sheep without a shepherd. And sabi niya, pray to the Lord of the harvest to send more workers. Ang susi pa rin prayer. In order for us, para maging successful tayo sa great harvest, pray. Mag-pray tayo para marami pang leaders ang mag-harvest. Marami pang leaders ang mag-evangelize. Amen. That 100% of Jagians will be involved in going and making disciples. We will not wait for a tragedy, tsaka lang tayo magigising at mananalangin. Don't wait for a problem to come along before you get on your knees and pray. Amen. Ngayon malusog ka, walang sakit. Ngayon pa lang manalangin na tayo. Maging mapanalanginin. Katulad ni Job, ni Daniel,
They prayed consistently, daily. There are times maybe you don't feel like praying, but still pray. You can sit down. Praying is like talking to the Father, talking to God. It's like talking. We love talking, right? Gusto natin magsasalita. At gusto rin ni Lord na makipag-usap tayo sa Kanya. Hindi yung mabulaklak na salita, kundi yung salita, yung prayer na para sa iba, para sa pamilya natin. Pray when everything is okay. Pray when everything is healthy. Pray when everything is abundant. Hallelujah. Sige po, tayong lahat ay yumuko and let us commit ourselves to prayer. Kung nararamdaman mo that you are dry, spiritually dry, nanlalamig, you don't feel compassion to the people, you need to involve more in prayer. Ang prayer po, hindi po niyan binabago ang Diyos, binabago po tayo ng panalangin. Bago baguhin ang sitwasyon, ang panalangin po ay binabago muna tayo. Amen? Hallelujah. We thank you, Lord. As we understand the importance of prayer, yung the whys of prayer, because God desire na manalangin po tayo para makapag-intervene siya sa sitwasyon natin. Hindi siya makapasok sa buhay mo, hindi siya makapasok sa sitwasyon mo. Meron siyang gustong magandang gawin sa pamilya mo, meron siyang magandang gawin sa buhay mo, sa trabaho mo, sa ministry mo, hindi siya makapasok. Sabi, you don't receive because you don't ask. And we pray because it is the earth's substance. Mag-ipon tayo. Habang kahit hindi pa natutugon, nasasagot yung panalangin mo, mag-pray ka lang. Pray ka lang. Pray ka para sa pamilya mo. Mag-ipon ka pa ng maraming panalangin para sa tatay mo, sa nanay mo. Keep on praying. Keep on praying. Keep on praying for your disciples. Keep on praying for your finances. Keep praying. Sige, ipon lang. Panalangin mo yung anak mo habang maliit pa. Because those prayer substance will turn into a rain of miracles. Thank you, Lord. Don't allow distractions to take you out of prayer. Anong sitwasyon mo ngayon? Kung mabigat yung sitwasyon mo, manalangin ka lalo. Kung walang pera, mas lalo kang manalangin. Kung broken ka, manalangin ka. Kung in pain ka, katulad ni Jesus, He was in pain, He was in fear. The Lord will not condemn you, just pray. You're not wasting your time when you pray. It is an investment. When you don't feel praying, you pray. Hallelujah. Kung wala kang salita na lalabas sa bibig mo, just pray. You can kneel down. Katulad ni Daniel, araw-araw 3 beses, malamang wala na siyang masabi kay Lord. Pero lumuluhod siya. When you don't know what to say in prayer, just worship Him. Kanti-kanta mo yung panalangin mo. Prayer is the only communication that we have to God. Pray, pray, pray.
Pray, pray, pray. Pray, pray, pray. Hallelujah. Invite the angels, invite the heaven's power to intervene to someone's life. Pray for your pastor, pray for your leaders, pray for your disciples. Hallelujah. Maaring kinakausap ka ni Lord, ipanalangin mo leader mo, ipanalangin mo yung pastor mo. Bitawan mo muna yung cellphone mo. Di natin alam, nag-struggle na pala yung pastor mo. Hindi mo alam, nag-struggle na yung leader mo, yung disciple mo. Kaya pala hindi na umaattend. Pray, pray. If you feel kneeling down, you kneel down before the Lord. Lord, we humble ourselves before you. We humble before you, God. Sometimes, mas mabilis pa po tayo mag-criticize sa tao kaysa sa bilis nating manalangin para sa kanila. We want to solve things on our own than praying it to God. Lord, forgive us. Forgive us, Lord God. Hallelujah. For not bringing up the concerns of earth in heaven. We realize, Lord God, that we cannot manage this earth without the intervention of heaven. We cannot manage our outreaches without the intervention of heaven. We cannot manage the church without the intervention of heaven. We cannot manage our family without the intervention of heaven. Hallelujah, hallelujah. Lord, thank you so much for this privilege. Kaya kung meron tayong papangarapin na maging magaling, saan tayo magiging magaling? Saan tayo magiging consistent? Sa panalangin. Pray for your father instead of hating him. Pray for your parents instead of hating them. Pray for your spouse instead of hating him, hating her. Hallelujah. Sabi ni Lord, pray. And pray even to about your enemy. Because prayer can change things. Prayer can change people. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mo nang hintayin ma-revive ka. Spiritually high ka at saka ka mananalangin. Ngayon pa lang, manalangin na. 3 times a day. 3 times a day. 3 times a day. Hallelujah. It's not impossible to pray 3 times a day, right? Because we open our Facebook many times a day. Hallelujah. Huwag nating i-aim yung isang beses lang panalangin o 2. Gayahin natin si Daniel 3 times a day. 3 times a day. Standard natin 3 times a day. Hindi naman ako si Daniel eh. Tao si Daniel. Alam niya, kailangan niya ng panalangin. Kailangan niya ng lakas mula sa Diyos. Kailangan natin ng lakas, tama? Hallelujah! We are spiritual being, church. Hallelujah! That needs spiritual intervention. God assures us that when we pray, we will be victorious. Katulad ni Jehoshaphat. Hallelujah! Any battles, pray, pray,
pray. Hurarabababashikararahande, rarababashikararahanda mamahayararashikararahande. Hurarabababashikararahande, rarababashikarara. If you do not know what to pray, just pray in tongues. Pray in tongues, pray in tongues, pray in tongues. You can pray in tongues. Hallelujah. Hurarababashikarara. Young people, be a prayer warrior. Young people. Hallelujah. God is looking for someone who will stand in the gap. Young people, I challenge you to pray. Pray. Hallelujah. Be a man and woman of prayer. The Lord is looking for you, young people. You will be like Daniel of this generation. Hallelujah. Young people, taas mong kamay mo kung young people ka. Yes, God is looking for you to stand in the gap. You have the power that you do not know. You have the power that you do not see. You have the power that you do not use. That is the power of prayer. Hallelujah. Young people, yung pagtaas mo ng kamay, that will bring revival to your family. Young people, sa pagtaas mo ng kamay, sa pagsambit mo ng salita, sa pag-worship mo kay Lord, magkakaroon ng revival sa pamilya mo. Magkakaroon ng revival sa campus mo. Hallelujah! Sa pagluhod mo, magkakaroon ng revival. Hallelujah! Hurarababashikararahande, rarababashikararahande. Hallelujah! The devil can never resist a praying man and woman. Hallelujah. Wala na siyang magagawa pag nanalangin ka. Wala nang magagawa ang demonyo kapag lumuhod ka na. Hallelujah. Amen? Amen. Hallelujah. We thank you so much. Lord, salamat po, Panginoon, for this privilege. Yes, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Bless your church. Bless the people, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord.